Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 56. Hindi iyan totoo. Paano mo nasasabi yan? Ipinaalam nila sa amin dahil sinaktan sila ni Levi. Kailangan mong humingi ng tawad sa kanya kaagad. Kung hindi, sisisihin nila tayo sa kanyang kasalanan. Dapat managot ka sa gulo mo. Agresibong sabi ni Samuel. Ha? Mariing tumawa si Zoe. It is so obvious that the Lopez family is behind all this, yet gusto nila akong humingi ng tawad. Hasiwan mo ang sarili mong gulo. Tumalikod na si Zoe para umalis pagkatapos niyang sabihin ang kanyang piraso. Ngunit mabilis na hinarang nina Samuel at Sean ang kanyang dinadaanan upang pigilan siya sa pagpunta sa kahit saan. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga manggagawa na nakasuot ng helmet na pangkaligtasan ang nagmamadaling pumunta sa kanilang direksyon. Ang lalaking namumuno sa grupo ay si Nueve. Anong nangyayari dito, MS? Zoe, tanong ni Nueve. Layuan mo na ito. Isa ka lang hamak na manggagawa. Tinulak ni Samuel si Nueve. Ngunit si Samuel at Sean ay nabigla nang makita ang mukha ni Nueve matapos niyang tanggalin ang kanyang helmet. Panginoong Nueve, anong ginagawa mo rito? Sila ay nasa lubos na kawalang paniwala. Bugbugin sila. Tumahol ng utos si Nueve at hindi mabilang na mga lalaki ang sumugod sa tabi ni Nueve upang bigyan ng magandang bagbog sina Samuel at Sean. Huwag kang mag-alala, MS. Zoe. Ako na ang bahala sa seguridad sa construction site mula ngayon. Walang maglalakas loob na humakbang ang isang daliri sa labas ng linya sa lugar na ito. Kuwit. Pagkatapos nito, nahulaan ng pamilyang Lopez na mayroong isang magiliw na koneksyon sa pagitan ni Nueve at Levi dahil nanatili sila sa iisang bilangguan. Sa kabilang banda, nagpasya si Levi na pansamantalang tingnan ang bagay na iyon para sa kapakanan ni Zoe, lalagyan ng nobela. Hindi nagtagal ay ikapito na, ang huling araw ng mahabang bakasyon. Nakipag-ugnayan si Chloe kay Levi para ipaalala sa kanya na dumalo sa high school reunion. May pupuntahan akong high school reunion ngayon. Kaya baka gabi na ako makauwi. Hindi magkaklase sina Levi at Zoe noong high school. Bukod dito, abala si Zoe, kaya wala siyang oras na dumalo sa pagtitipon. Sige na. Sigurado ka bang gusto mong magsuot ng damit na iyon? Kailangang magtanong ni Zoe pagkatapos niyang makita ang casual na damit kay Levi. Nagkibit balikat si Levi. Ayos lang. Nakita ni Levi si Chloe na lumabas ng sales center pagkatapos niyang maglakad palabas ng neighborhood. Pinaandar ni Chloe ang sasakyan niya papunta sa direksyon ni Levi pagkatapos nitong kumaway sa kanya. Nagmamaneho siya ng Porsche Panamera. Ang kanyang magiging asawa ay magiging isang kahanga-hangang lalaki, kung tutusin mula sa mamahaling kotseng ito na binili niya para sa kanyang sarili sa murang edad na ito. At least, ang kanyang magiging asawa ay maaaring maging executive mula sa isang malaking kumpanya o multinational na korporasyon dahil ang isang average na si Joe ay hindi masiyahan sa isang tulad niya. Napaisip si Levi sa sarili. Bumaba ng sasakyan si Chloe at nakangiting tanong. Akala ko ba dadalhin mo si Zoe sa reunion? Busy siya, at hindi niya iyon klase. Kaya hindi na niya kailangang sumama. Paliwanag ni Levi. Bakit hindi tayo sumabay? Pinatunog ni Chloe si Levi. Oo naman. Noong una ay gusto ni Levi na tawagan si Asher Dragon para ipadala ang sasakyan pagkatapos niyang lumabas sa kapitbahayan. Pero nagbago ang isip niya matapos makita si Chloe. Naisip ni Chloe na ayaw magmaneho ni Levi dahil sa abala. Hindi na ako magtataka kahit magmaneho siya ng sasakyan na hindi bababa sa 1 bilyon. Siya ay gumastos ng 5 milyon kaya casual, pagkatapos ng lahat. Actually, ang gwapo niya kahit mag-cab. Iyan ang paraan na sinusubukan ng mga mayayamang tao na maranasan ang buhay ng isang karaniwang tao. Palaging may paliwanag para bigyang katwiran ang mga aksyon ni Levi dahil isa siyang bilyonaryo. Matagal ka na bang nakalaya sa bilangguan? Curious na tanong ni Chloe. Medyo nagulat si Levi. Siya ang unang taong naghinala tungkol sa maaga kong paglaya. Tama ka, sagot ni Levi. Anong uri ng negosyo ang ginagawa mo nitong mga taon? Itinoon ni Chloe ang kanyang tingin kay Levi sa kabila ng kanyang tungkulin bilang driver. Nakipag-usap ako sa mga baril, sabi ni Levi. Ang mga baril ay ang pinakakaraniwang bagay na naaabot ko sa nakalipas na ilang taon.
It's not a bad idea to use it as a cover-up since familiar ako sa topic. Oh, hindi nakapagtataka. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 57. Ang high school reunion ay ginanap sa Royal Hotel. Bagamat ang lugar ay hindi kasing gasta ng umiikot na restaurant, ang isang table reservation ay hindi bababa sa 10 hanggang 20,000. Kaya ang Royal Hotel ay isang marangyang kainan. Para sa isang taong tumatanggap ng karaniwang halaga ng sweldo, ang pagkain doon ay magkakahalaga ng 3 hanggang 4 na buwan ng buwanang kita. Hindi lahat ng kaklase nila ay napakaswerte sa buhay. Ang ilan ay gumagawa ng mabuti, habang ang ilan ay halos hindi nagsasama-sama ng kanilang buhay. Ang ilang lalaking nakasuot ng suit ay tinatanggap ang mga bagong dating malapit sa pasukan ng hotel. Nagsiksikan sila sa Porsche Panamera ni Chloe sa kanyang pagdating, lalagyan ng nobela. Oh, hindi ba ito ang pinakamagandang babae sa aming klase? Balita ko kumikita ka ng ilang milyon kada taon. Sa tingin ko, totoo iyon dahil nagmamaneho ka ng Porsche. Nagsimulang magbutlak ang kanilang mga kaklase na lalaki. Napangiti si Chloe nang marinig ang mga papuri. Pero napawi ang ngiti sa mga labi ng lahat nang makita nilang bumababa si Levi sa passenger seat. Hindi nila akalain na dadalo si Levi sa reunion, not to mention coming to the venue alongside Chloe. Oh, si Levi, ang maimpluwensyang tao noong araw. Isang lalaking nakasuot ng maayos ang bumasag sa awkward na katahimikan. Siya ang monitor ng klase, si Jed Barrett. Kahit na siya ang taga-subaybay ng klase, si Levi ay palaging nangunguna sa kanya noong nakaraan. Kaya ginugol ni Jed ang kanyang mga kabataang araw sa paghabol sa likod ni Levi, sinusubukang itugma ang mga nagawa ni Levi. Matagumpay na nakapasok si Jed sa isa sa mga universidad at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang multinational na korporasyon pagkatapos ng graduation. Napabalitang kumikita rin siya ng ilang milyong kada taon. Ang kotse ni Jed ay isang mamahaling Range Rover. Isa siya sa mga high achievers sa klase. Nakangiting bati ni Levi. Akala namin hindi ka pupunta, Levi. Gulat na tanong ng ilan pang kaklase. Inikat ni Jed ang mga mata sa taong nagtanong. Hindi nakikita ang isip ni Levi. Hindi siya dapat istorbohin sa sitwasyon niya ngayon. Napag-usapan ng lahat ang bagay ni Levi sa private room kanina. Ibinahagi nila ang magkatulad na opinyon na hindi dadalo si Levi sa reunion dahil mahihiya siyang harapin ang lahat dahil sa kanyang pagkakakulong kamakailan. Pero sinong mag-aakalang nagpakita si Levi sa huli? Tama ka, si Levi ay isang matigas na tao. Hindi na natin maabot ang kanyang pamantayan. Nagtawanan ang ibang mga kaklase. Ipinapahiwatig nila ang presensya ni Levi bilang pagpapakita ng kanyang kawalang hiyaan. Nilagpasan ni Jed si Levi at huminto sa harap ni Chloe. Sa wakas nandito ka na, Chloe. Halika, sundan mo ako sa kwarto ngayon. Naghihintay sa iyo ang lahat. Interesado si Jed kay Chloe. Alam niyang single pa si Chloe, kaya sinadya niyang ayusin ang pagtitipon dahil may kakayahan at qualification siya para ituloy siya. Nagsiksikan ang lahat kay Chloe at hindi pinansin si Levi. Tayo ba? Huminto si Chloe para kausapin si Levi bago siya sumunod sa kanila pagpasok ng hotel. Marami na ang nakarating sa ikatlong palapag ng Royal Hotel. Ang ilan sa kanila ay nagdala pa ng kanilang mga kasama. Kaya't ang venue ay mas masigla kaysa sa inaasahan ni Levi. Tumayo ang lahat para salubungin si Chloe, lalo na ang mga lalaki. Si Chloe ay isang kagandahan, isang matagumpay na kagandahan, gayunpaman. Kaya mas nagniningning siya kaysa dati sa mga mata ng lahat. Humanap ng random seat si Levi at umupo. Niloloko ba ako ng mga mata ko? Hindi ba si Levi yon? Bulalas ng isa sa mga lalaki, si Wayne Warren. Siya talaga. Nandito na si Levi. Biglang napalingon ang lahat kay Levi. Si Levi ay dating pinakamayaman sa kanyang mga kapantay, ang maitim na kabayo sa mundo ng negosyo ng lungsod pagkatapos niyang magtapos sa unibersidad. Isa siyang lalaking may net worth na mahigit 1 bilyon, hinahangaan ng mga babae at kinaiinggitan ng mga lalaki. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagbagsak sa kamay ng pamilyang Garrison, si Levi ang naging pinakakasuklam-suklam na tao sa isipan ng lahat. Sinaway at ininsulto nila siya gaya ng pagtingin nila sa kanya noong nakaraan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 58.
Hindi ba't sinabi ko sa inyo ang lahat na tiyak na magdudulot ng kaguluhan kay Levi? Pero wala ni isa sa inyo ang naniwala sa akin. Tama iyan. Si Levi ay isang hayop. Sinamantala niya ang kanyang hipag at muntik nang patayin ang kanyang mga magulang. Ang kanyang kalikasan ay malinaw bilang araw mula sa pagmamataas na ipinakita niya sa unibersidad. Lalagyan ng nobela. Quote. Ito ang mga salitang ipinagpalat sa pribadong silid bago dumating si Levi. Si Wayne at ang ilan sa kanyang mga kaklase ay nainggit sa mga nagawa ni Levi noong nakaraan, kaya hindi niya nagustuhan. Ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataong maglabas ng sama ng loob noon. Hanggang ngayon ang pagtitipon ay nagbigay sa kanila ng perpektong pagkakataon. Anong ginagawa mo sa mga babae, Levi? Samahan mo kami sa aming mesa at sabihin sa amin ang lahat ng nangyari sa iyo sa bilangguan. Ha. Nagtawanan ang lahat habang nakatingin kay Levi ng masama. Nabalitaan kung wala kang trabaho at nanatili sa iyong biyenan pagkatapos mong palalayain mula sa bilangguan. May ngumisi. Narinig ko na ang mga malalaking korporasyon sa Northampton ay nag-blacklist kay Levi, kaya hindi nakakagulat na wala siyang trabaho kahit na sa kanyang mga kakayahan. Dagdag pa ng isang batang babae sa mahinang tono. Sa sandaling iyon ay nalaman ni Levi na ang mga kumpanya sa Northampton ay nag-blacklist sa kanya. Tumawa si Wayne. Hayaan mo akong mag-alok sa iyo ng trabaho. Ang kumpanya ko ay kumukuha para sa posisyon ng security guard. 4,000 ang bayad na may ibinigay na tirahan at pagkain. Dapat mong gawin para sa trabahong iyon sa iyong sarili. Pangangatawan. Hindi na nakatiis si Chloe na nakikinig sa mga pangungutya nila. Tigilan mo na ang pang-aasar sa kanya. May sarili na siyang career ngayon. Karera. Don't tell me na ikaw ang sugar mommy niya ngayon, Chloe. Sabay kayong dumating, kung tutuusin. Nagsalita si Wayne nang hindi sinasala ang kanyang mga iniisip. Ngunit mabilis siyang natahimik nang mahuli niya ang mata ni Jed. Magpatuloy tayong lahat sa iba pang paksa ng pag-uusap. Giit ni Chloe. Naupo na ang lahat pagkatapos. Nakaugat si Levi sa kanyang upuan habang si Chloe naman ay tumabi sa kanya. Bulong ni Wayne sa tabi ng tenga ni Jed. Nai-infatuated si Chloe kay Levi. Nakapikit siya kahit sa kalagayan niya ngayon. Dapat kang magsikap, Jed. Ngumisi si Jed. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ako magpapatalo sa isang kriminal na katulad niya. Napapaligiran si Levi ng magagandang babae. Sa kabilang side niya ay si Lina, na pangalawa lang ang kagandahan kay Chloe sa kanilang klase. Si Lina ay isang maganda at mayaman na babae mula sa isang mayamang pamilya na may mga ari-arian na mahigit 1 bilyon. Bukod sa kanyang kagwapuhan, magaling din si Lina sa kanyang pag-aaral. Noon pa man ay mahal niya si Levi at nakikiramay sa trahedya nito. Levi, bakit hindi ka sumama sa kumpanya ng tatay ko bilang technical advisor? Ang pangunahing sweldo ay 8,000 na may karagdagang mga bonus. Marami ring pagkakataon na makatanggap ng promosyon. Iniabot ni Lina ang isang name card kay Levi. Sige, salamat. Tinanggap ni Levi ang name card dahil inaalok sa kanya ni Lina ang posisyon dahil sa mabuting kalooban. Ngumisi si Chloe sa tabi ni Levi. Batay sa kanyang kasalukuyang net worth, dapat ay mayroon siyang higit sa sapat na pera upang bilhin ang kumpanyang pag-aari ng ama ni Lina. Ang iba pang mga babae sa kabilang banda, ay hindi kasing bait kay Levi gaya ni na Chloe at Lina. Akala namin isasama mo si Zoe. Nasaan siya? Imposible yan. Ngayong nabawasan na si Levi sa isang sorry state, hindi siya sasamahan ni Zoe. Ayaw niyang ipahiya ang sarili niya. Tamang-tama ka. Kahit ako ay nahihiya na tawagin akong ex-classmates ni Levi. Quote. Ang Levi ngayon ay naging perpektong halimbawa ng isang lalaki na dapat iwasan ng lahat ng babae. Bakit hindi natin simulan? May dadating pa ba? Nagmamadaling ginulo ni Chloe ang atensyon ng iba. Ang bituin para sa muling pagsasama-sama ngayong gabi ay hindi pa dumarating. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Chloe. Huwag mong sabihing darating si Stephen. Tama iyan. Pumapasok din si Stephen. Naalala ni Levi si Stephen Simmons. Ang kanyang ama ay ang direktor ng isang departamento sa konseho ng distrito. Maging ang punong guro ay kinailangan ding pumayag sa ugali ni Stephen. Nagawa niyang makapasok sa isa sa mga nangungunang unibersidad, kahit na nabigo ang karamihan sa kanyang mga pagsusulit. Ang video na ito ay edited by Urban TV.
Kabanata 50. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit tumanggap ng promosyon ang ama ni Stefan. Siya na ngayon ang chief ng District Council. Kaya dapat hintayin ng lahat ang pagdating niya. Ang mga nagawa ni Jed at ang background ng pamilya ni Lina ay walang halaga kumpara sa impluwensya ni Stefan. Ang pahayag ay parang pagmamalabas, ngunit iyon ang katotohanan. Ang lahat ay hindi pamilyar sa konsepto ng societal hierarchy sa panahon ng kanilang mga taon sa unibersidad. Ngunit ngayon, ilang taon ng pagtatrabaho sa lipunan, nabatid sa kanila pagkatapos ng paghawak ng isang mataas na opisyal sa mga departamento ng gobyerno, lalo na sa hepe ng isang distrito, nobela. Ang katayuan ng pagiging anak ng pinuno ng District Council ay nagpatalsak sa lahat ng iba pang personal na tagumpay sa silid na pinagsama-sama dahil ang kapangyarihan ay palaging higit sa pagnanasa kaysa sa pera. Maya-maya, napatayo ang lahat ng makarinig sila ng mga boses mula sa hallway. Si Jed ay lalong madamdamin dahil siya ang unang taong bumati kay Stefan. Si Stefan ay nakasuot ng marangyang damit na Armani, Gucci belt, Versace shirt, Patek Philippe wristwatch. Ang mga item sa kanyang katauhan ay umabot sa milyon-milyong. Isang napakarilag na babae na may balingkinitang figure tulad ng isang modelo na sinusundan ng kanyang tagiliran. Ang kanyang makapal na katawan at mahahaba binti na nababalot ng itim na medyas ay bumulaga sa lahat sa loob ng silid. Sa wakas nandito ka na, Stefan. Sinalubong ni Jed si Stefan ng yakap ng oso sa tuwa. Nakikita kong maayos ka na, Jed. Nakasuot ka na ng Omega Watch. Nakangiting sabi ni Stefan pagkatapos niyang makita ang wristwatch ni Jed. Napasulyap si Jed sa napakagandang dalaga sa tabi ni Stefan. Hindi mo ba ipapakilala sa amin ang magandang babae, Stefan? Siya ay isang random na babae. Walang ganang sabi ni Stefan. Walang pakialam si Stefan na magtatatag ng maayos na relasyon dahil palagi siyang nagpapalit ng kapareha. Naningkit ang mga mata ni Wayne. Model siya. Nakita ko siya sa telebisyon noon. Ang babae ay kumilos ng mas mayabang pagkatapos na kilalanin ni Wayne ang kanyang sinabi. Ang iba ay nakatingin lang kay Stefan ng inggit. Madali niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa isang modelo na sa telebisyon lang natin nakikita. Sabik na sumugod si Wayne. Naaalala mo ba ako, Stefan? Ako si Wayne. Nakipag-away ako noon para sa kapakanan mo. Siyempre, ikaw si Wayne. Tumanggo si Stefan. Ang paninindigan ni Stefan ay natuwa kay Wayne. Tinaasan niya ng boses ang iba sa loob ng kwarto. Naaalala ako ni Stefan. Narinig ba ninyo iyon? Stefan, ang aking kumpanya ay kasalukuyang gumagawa ng isang bagong proyekto, na natapos ng pag-aproba mula sa konseho ng distrito. Sana tulungan mo ako para mapabilis ang proseso. Sinamantala ni Wayne ang pagkakataong humingi ng pabor. Oo naman. Isipin mong tapos na. Kailangan mo ba ng tsuper o bodyguard, Stefan? Tanong agad ng best friend ni Wayne na si Robin. Biro ni Stefan. Kailangan ko ng bantay. Walang problema. Ako ang tamang tao para sa trabaho. Woof woof. Walang kahihiyang ginaya ni Robin ang tunog ng aso. Panghabang buhay niyang pangarap ang maging alaga ni Stefan. Naiinis si Chloe sa walang kwentang kilo ng mga kaklase niya para ma-butter up si Stefan. Pinagmasdan ni Stefan ang paligid pagkapasok niya sa kwarto. Nga pala, nasaan ang kriminal na nagsamantala sa kanyang hipag, ang yabang ng ating klase? Nandito ba siya? Ha ha ha, syempre nandito siya. Na-blacklist siya ng bawat kumpanya sa lungsod. Siguradong desperado siyang humanap ng tulong mo, Stefan. Nagmamadaling mungkahi ni Wayne. Tumingin si Jed kay Levi. Mababa ba ang tingin mo kay Stefan? Hindi mo bababatiin si Stefan ngayong nandito na siya. Nanunuyang sabi ni Stefan. Naku, wag naman sana. Si Levi ay isang sikat na tao sa lungsod noong araw. Hindi ako qualified na batiin niya. Ilang beses pa siyang binanggit ng tatay ko at hiniling na matuto ako sa kanya. Marahil ay maaari niya akong turuan ng ilang mga trick tungkol sa pagsasamantala sa mga walang magawa na mga batang babae. Ha ha ha. Tumawa rin ng malakas ang lahat. Napatingin si Wayne kay Levi. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Stefan? Dapat kang magkaroon ng magandang kaugnayan kay Stefan, para matulungan kanya na maghanap ng trabahong mahusay ang sweldo at mamarkahan ang iyong pangalan mula sa blacklist. Ngunit nakaupo lang si Levi sa kanyang upuan nang hindi gumagalaw ang kalamnan.
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 60. Nakatayo na sina Lina at Chloe. Walang tigil na sinenyasan ni Chloe si Levi gamit ang kanyang mga mata. Alam kong napakayaman ni Levi at may mga koneksyon. Ngunit kaharap niya ngayon si Stephen Simmons, ang anak ng pinuno ng konseho ng distrito. Sa palagay ko ay walang kakayahan si Levi na manindigan laban sa ganoong uri ng pagtanggap. Ang Northampton ay isang commercial zone, kaya ang pinuno ng distrito ay may hindi maisip na impluwensya sa lugar na ito. Nobela. Anong ginagawa mo, nakaupo ka lang dyan, Levi? Bumangon ka kaagad. Inasahan mo bang si Stephen ang bati sa iyo? Sina Wayne at Robin ay nakikinig kay Levi sa paraan ng kanyang pag-uugali. Nagkaroon pa sila ng urge na kalagkarin si Levi mula sa kanyang upuan. Ngumisi rin si Jed. Dapat kang magpakita ng tamang ugali, Levi. Si Levi ay nagsindi lang ng sigarilyo at huminga habang hindi pinapansin ang komedya na nangyayari sa kanyang mga mata. Nagningning ang galit sa mga mata ni Stephen habang nakatingin kay Levi. Lalong tumindi ang kanyang galit nang mapansin ang magagandang babae na nakaupo sa gilid ni Levi. Noon ko pa gustong matulog kasama sina Lina at Chloe. Ngunit ang aking mga plano ay sinira ni Levi noong araw. Alam ng lahat na ang sitwasyon ay lumiliko kay Timog nang maramdaman ang galit ni Stephen. Nagpanik si Jed. Nililigawan ni Levi si kamatayan. Sabi ng girlfriend ni Stephen na si Crystal, "Hubby, ang yabang ng taong ito. Hindi kanya sineseryoso." Malungkot ang ekspresyon ni Stephen. Ang bawat tao'y palaging tinatrato ako ng may paggalang saan man ako pumunta sa lahat ng mga taon na ito. Tayo. Hindi iyon ang dapat mong upuan, nginisya ni Stephen si Levi. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa loob ng silid habang ang lahat ay nagpipigil ng hininga ng hindi sinasadya. Nagawa na niya ito ngayon, wala nang magandang naidudulot sa pagkagalit kay Stephen Simmons. Ngunit si Levi ay nakaupo lamang nang hindi kumikibo at hindi pinansin ang pag-iral ni Stephen. Uulitin ko, bumangon ka at mawala ka. Matigas na utos ni Stephen. Hindi ako natatakot kay Levi noong siya ay nasa pinakamataas na antas, 6 na taon na ang nakalilipas, lalo na ngayong bagong labas siya sa bilangguan. Ang katayuan ko ang itinuturing kong asset para ay backup ako. Walang sabi-sabing hinithit ni Levi ang sigarilyo habang nakatingin kina Stephen at Crystal. Bumungad sa mukha ni Crystal ang pagbabanta nang kumuha siya ng isang basong tubig at ibinuhos ang laman kay Levi. Wala ka bang magagawa? Umintindi ng wika ng tao. Oras na para mawala ka. Bingi ka ba? Sigaw ni Crystal. Ang lahat ay hindi inaasahan ang mga bagay na umunlad sa yugtong iyon. Nagmamadaling sinubukan ni Jed na maayos ang sitwasyon. Bilasan mo at humingi ng tawad kay Stephen, Levi. Pagkatapos ay babalikan natin ang pangyayaring ito. Dagdag ni Wayne. Tama iyan. Lumuhad sa sahig at time na humingi ng tawad kay Stephen. Sigurado akong kawan ka niya. Kuwit. Kinundena ng lahat si Levi habang pumanig sila kay Stephen. Hindi makapaniwalang tumingin sina Chloe at Lina sa mga tao. Si Stephen at ang girlfriend niya ang may kasalanan dito. Binuhusan pa niya ng tubig si Levi, pero gusto nilang lumuhad si Levi at humingi ng tawad. Ito ay hindi makatwiran at hindi katanggap-tanggap. Ngunit palaging ipinapalagay ni Stephen na siya ay nasa tama dahil sa kanyang natatanging katayuan. Inilabas ni Levi ang sigarilyong hinihit-hit niya. Pagkatapos ay sinalubong niya ang mga mata ni Stephen at sinabing casual. Hingin mo sa iyong ama na humingi ng tawad sa akin ng personal. Kung hindi, hindi kita bibitawan. Ano, gusto mong humingi ng tawad sa iyo ang ama ni Stephen? Napatulala ang lahat sa hiling ni Levi. Ilang sandali silang natulala bago dahan-daang nanambalik ang kanilang katinuan. Nababaliw ka na ba, Levi? Alam mo ba kung sino ang ama ni Stephen? Sa tingin mo ba ay tumanggap ka ng kanyang paghingi ng tawad? Tama iyan. Sino ka sa tingin mo? Bakit kailangang humingi ng tawad sa iyo ang pinuno ng konseho ng distrito? Isa ka lang hamak na kriminal na nakalabas lang sa kulungan. Alamin ang iyong lugar. Kuwit, si Wayne, Robin, at ang iba pa ay lalaban para insultuhan si Levi sa puntong iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 61. Maging si Chloe, hindi na alam ang mga kakayahan ni Levi, naisip na niya ay baliw. Ikaw ay mayaman at puno ng mga koneksyon.
Ngunit ang ama ni Stefan ay ang chief ng district council. Nasisiraan ka na ba ng loob para humingi ng tawad sa kanya? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Lalagyan ng nobela. Hindi inaasahan ni Chloe na si Levi ay punong-puno ng sarili. Halos sumabog sa galit si Stefan nang marinig ang sinabi ni Levi. Inunat niya ang kamay para sampilan ang mukha ni Levi. Ngunit hinawakan ni Levi ang kamay ni Stefan sa isang segundo at pinilipat ang kanyang palso. Tapos sinipa niya yung tuhod ni Stefan. Napaiyak si Stefan sa sakit at napaluhod siya sa harap ni Levi. Pumalakpak. Mabilis na kinaladkad ni Levi si Crystal at sinampal ito ng malakas, dahilan para matamba ito sa sahig. Ilang segundo lang ay lumuhad ang mag-asawa kay Levi. Anong ginagawa mo, Levi? How dare you saktan si Stefan? Napagod ka na bang mabuhay? Nasisiraan ka ng bait, Levi. Sigaw ni Jed at Wayne at sumugod na sabay-sabay sampal ni Levi kay Stefan sa mukha niya. Parehong lalaki ang sumigaw ng asol na nagpatay. Tumigil ka dyan. Utos ni Levi. Natahimik ang lahat at hindi makapaniwalang tumingin kay Levi. Nanginginig na sa takot si Chloe. Tinapik ni Levi ang pisngi ni Stefan. Mas mabuting tawagan mo kaagad ang iyong ama at hinihiling sa kanya na humingi ng tawad sa akin. Mabilis na kinuha ni Stefan ang kanyang telepono at tinawagan. Ama, halika iligtas mo ako. Bilasan mo. Inagaw ni Levi ang telepono kay Stefan at nakangiting sabi habang hindi pa nakakapagsalita ang kabilang partido. Ikaw si Draco Simmons, tama ba? Mas mabuting pumunta ka dito at humingi ng tawad sa akin kaagad. Oo nga pala, Levi Garrison ang pangalan ko. Galit siya. Siguradong baliw siya. Si Levi ay naging baliw na sa isip ng lahat. Halatang pinupukaw niya ang ama ni Stefan. Nagningning sa mga mata ni Stefan ang malisyosong hangarin habang nakangiti ng masama kay Levi matapos ibaba ng huli ang tawag. Napahamak ka, Levi Garrison. Hahayaan kitang magdusa kasama si Zoe at ang buong pamilya niya. Hinding-hindi kita bibitawan. Hindi kumibo si Levi at sa halip ay kumuha ng tinidor at sinaksak ang hita ni Stefan. Isang nakakakilabot at masayang sigaw ang umalangaw-ngaw sa loob ng pribadong silid. Gustong takutin pa ni Stefan si Levi. Ngunit masunurin niyang itinikom ang kanyang bibig nang magtama ang mga mata ni Levi. Ang bawat isa ay nagbahagi ng katulad na pag-iisip sa sandaling iyon. Si Levi ay kasing ganda ng isang piraso ng patay na karne ngayon. Nagulat si Chloe sa kanyang kaibuturan. Hindi ko akalain na ganito ang sisira ni Levi sa sarili niyang buhay. Walang makapagliligtas sa kanya ngayon. Lumapit siya at mamulong sa tenga ni Levi. Dapat tumakas ka ngayon. Tumakbo ka sa abot ng iyong makakaya mula sa lugar na ito. Ngumiti si Levi. Bakit ako dapat? Hinihintay ko pa rin ang paghingi ko ng tawad. Natigilan si Chloe. Makalipas ang halos 20 minuto, nakaparada ang mga hilera ng mga sasakyan sa labas ng Royal Hotel habang sumugod ang isang pulutong ng mga tao sa gusali. Nabuhayan ng loob si Stefan nang marinig ang dumadagandong na yabag sa hallway. Excited na rin sina Jed, Wayne, at iba pa. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng suit at kurbata ang pumasok sa silid. Isang pambihirang hangin at napakalaking presensya ang bumalot sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na namumuno sa grupo. Ang nangunguna ay walang iba kundi si Draco Simmons. Binilisan nila ang paghakbang matapos makita sina Stefan at Crystal na nakaluhod sa harap ni Levi. Iligtas mo ako, ama. Binutukan niya ako. Humingi si Stefan ng tulong sa kanyang ama. Ngunit si Draco ay gumawa ng malalaking hakbang at huminto sa harap ni Levi at tinanong siya ng may pag-aalala, habang hindi pinapansin ang kanyang anak. Ayos ka lang. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 62. Walang lakas ng loob na tumingin kay Stefan at Crystal ang mga nasasakupan ni Draco. Itinoon nila ang buong atensyon kay Levi, nobela. Ayos ka lang. Sobra kaming nag-alala nang matanggap namin ang balita. Nagmamadaling sabi nila. Nagulat ang lahat ng nasa loob ng kwarto. Si Stefan ay lubos na hindi makapaniwala. Anak mo ako, ama. Ako ang nasugatan. Ngunit itinoon ni Draco ang kanyang tingin kay Levi sa kabila ng pagsisikap ni Stefan na ipahayag ang kanyang mga hinaing. Ayos lang ako, pero marumi ang damit ko, sagot ni Levi.
Nakita ng lahat ang nakikitang basang mantsa sa damit ni Levi. Galit na galit si Draco. Inis kanya ang kwarto at galit na nagtanong. Sino ang gumawa nito? Sino ang nagbuhos sa kanya ng tubig? Nagtaasan na rin ng boses ang ibang mga subordinate. Sino ang daredevil? Sabay tingin ng mga nakakaalam kay Crystal. Ibinaba ni Crystal ang kanyang ulo habang kitang-kita ang panginginig ng kanyang katawan. Hinawakan ni Draco si Stefan sa kanyang kwelyo at walang awang sinampal. Ikaw ay isang wastrel. Bakit may anak akong katulad mo? Ikaw ang magiging dahilan ng pagbagsak ko. Sampal. Pumalakpak. Galit na binugbog ni Draco ang kanyang anak. Sa wakas ay huminto siya nang malagutan siya ng hininga. Natarante si Stefan. Ano ang nangyayari? Bakit ako sinaktan ng tatay ko? Ako ang biktima ng pangyayaring ito. Bakit siya nag-aalala tungkol kay Levi Garrison sa halip? Natarante rin ang ibang kaklase habang iba ang tingin nila kay Levi. Anong nangyayari? Medyo kalmado si Chloe. Don't tell me mas mataas pa ang status ni Levi kaysa sa pamilya ng Simmons. Iyon ba ang dahilan sa likod ng kanyang walang pakundangan na ugali? Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang isang lalaking nakasuot ng suit na may hawak na briefcase. Hindi ba iyan ang punong kalihim ng Northampton, si Cedric Jones? Tama ka, siya yon. Ang punong kalihim ng lungsod ng Northampton. Siya ang sekretarya ng pinakamaimpluwensyang tao sa lungsod. Ang kanyang hitsura ay may kaparehong bigat na gaya ng dakilang Mr. Jesse mismo. Nakilala ng lahat si Cedric pagkapasok niya sa kwarto. Pero ganoon din ang ugali ni Cedric sa mga nauna sa kanya. Nagmamadali siyang lumapit kay Levi at nag-aalalang tinanong ito. Ayos ka lang ba, Mr. Garrison? Nag-aalala ako sa'yo. Si Mr. Jesse ay nag-iwan ng higit sa 10 missed calls sa aking telepono dahil akala niya ay may nangyaring masama sa iyo. Kasalukuyan siyang dumadalo sa isang pulong sa ibang bansa, kaya hindi siya maaaring pumunta dito ng personal. Kaya naman pinapante niya ako sa pwesto niya. Ha! Ang mga dating kaklase ni Levi ay namamangha sa kanilang mga limitasyon. Sino si Levi Garrison? Bakit napakaasikaso ni Mr. Jesse sa kanya? Diyos ko, nakakabaliw ito. Maaari bang sabihin sa akin ng sino man ang kanyang pagkakakilanlan? Ayos lang ako. Nag-alala si Jesse sa wala. Papakainin ko siya balang araw. Nakangiting sabi ni Levi. Oo naman. Ipaparating ko sa kanya ang iyong mensahe. Matutuwa si Mr. Jesse na marinig ito. Tuwang-tuwa ang punong kalihim ng Northampton dahil sa alok ni Levi na i-treat sa pagkain ni Mr. Jesse. Nilinggan ni Cedric si Draco ng mahigpit. Anong nangyayari dito, Mr. Simmons? Gusto ng boss ko na linawin ko ang sitwasyon sa iyo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Nabigo ko ang aking tungkulin bilang ama sa pagpapaaral sa aking anak. Ito ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko para saktan ka ng anak ko, Mr. Garrison. Yumuko ng malalim si Draco Simmons sa harap ni Levi at nagpatuloy. Ikinalulungkot ko, Ginoong Garrison. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Please parusahan mo ako. Hingal na hingal ang lahat matapos masaksihan ang eksenang iyon. Walang inaasahan na ang pinuno ng konseho ng distrito, si Draco Simmons, ay yumuko ng napakababa sa harap ni Levi. Napatulala si Stefan. Napatulala si Crystal. Nagulat si Chloe. Lahat ng nasa loob ng kwarto ay natulala. Hindi ito kapanipaniwala. Nakakatakot ang katayuan ni Levi Garrison. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 63. Itap-tap-tap. Muling umalangaw-ngaw ang mga yabag sa hallway. Pumasok ang isang lalaking nakauniporme ng pulis at isa pang lalaking nakauniporme ng sundalo. Hindi sinasadyang nagsalita si Jed matapos mapansin ang mga badge sa kanilang mga balikat. Ang kapitan ng patrol squad at isang koronel mula sa hukbo. Kilala ko siya. Siya si Stephen Shaw, ang colonel ng 1st Metallic Regiment ng Northampton. At si Xavier Fields iyon, ang captain ng patrol squad. Ang mga anit ng lahat ay nanginginig sa pagkabalisa sa sandaling iyon. Hindi ako makapaniwalang nandito sina Stephen Shaw at Xavier Field. Parehong may meeting ang dalawang lalaki sa malapit. Agad silang tumakbo nang malaman nila ang sitwasyon. Huminto ang dalawang nakakatakot na lalaki sa harap ni Levi at sumaludo sa kanya.
Ang mga tao ay hindi maaaring maging mas namangha. Sino ba talaga si Levi Garrison? Bakit lahat ng mga kahangahangang lalaking ito sa lipunan ay nagpapakita ng napakalaking paggalang sa kanya? Maging si Mr. Jesse ay halos magmadaling bumalik sa bansa mula sa ibang bansa para sa kanya. Ang tungkulin ni Levi ay lampas sa ating pangunawa. Isang bakas ng takot ang kumikinang sa mga mata ng lahat habang nakatingin kay Levi. Ang hamak na kriminal ay naging isang makapangyarihang figure sa loob lamang ng ilang minuto. Nanginginig ang katawan ni Chloe habang tumabi kay Levi. Ang kanyang mga binti ay parang mabigat na parang tingga, na nakaugat sa kanyang kinatatayuan. Sa wakas ay naunawaan na niya ang nakatagong kahulugan sa likod ng paliwanag ni Levi kanina. Nakikipagdildaw siya. Mga baril. Kung iisipin ko pa mula sa pananaw na iyon, maaaring si Levi ay isang mataas na opisyal sa militar. Hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa. Dalhin mo sila at huwag mo na akong makitang muli, walang pakialam na utos ni Levi. Sumunod naman si Draco nang walang sinayang. Didisiplinahin ko itong walang kwentang anak ko. Hindi na siya gagawa ng anumang gulo mula ngayon. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Crystal. Alam ni Crystal na mapapahamak siya. Nakagawa ako ng isang kakilakilabot na desisyon sa pagkakakasala sa lalaking ito. Mabilis na umalis si Draco at ang iba pa pagkatapos. Pero hiniling ni Levi na manatili si Steven Shaw. Magalang na tumayo si Steven sa tabi ni Levi, hinahangaan ang kanyang idolo. Ibigay mo na ang mga order mo, sir. Sabi ni Steven Shaw. Napakamot ng ilong si Levi bago niya sinabing, I need 100,000 men next week. Ihatid ang aking kahilingan sa rehimyento. Inihahanda ni Levi ang kanyang lihim na sandata upang talunin ang pamilyang Garrison. Nagulat si Steven Shaw, pero tumanggo naman siya bilang pagsang-ayon. Gagawin ko ang misyon na ito. Nalinis na ang private room nang umalis si Steven Shaw. Pinalitan pa ng mga staff ng restaurant ang tablecloth para sa table ni Levi. Natigilan ang lahat habang kinakabahan silang nakatingin kay Levi. Alam nilang may kakayahan si Levi na sirain ang kanilang kinabukasan at karera sa isang salita. Relax tayo sa sarili natin. Ito ay isang pagtitipon, tama ba ako? I enjoy natin ang reunion kung ganoon. Ngumiti si Levi. Agad namang nagkusa si Chloe para maayos ang lahat. Umupo na tayo at magpanggap na parang hindi nangyari ang insidenteng iyon kanina. Naninigas ang mga galaw ng lahat nang bumalik sila sa kanilang mga upuan, lalagyan ng nobela. Si Jed, Wayne, at ang iba pang kumampi kay Stefan kanina ay nagsisikap na bawasan ang presensya nila. Kanina, lahat sila ay nakaramdam ng pagnanais na ibutlak si Stefan para makuha ang kanyang pabor, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon kay Levi. Dapat naghain na sila ng mga ulam ngayon. Nagugutom na ako. Nagtaas ng tono si Levi. Tinulungan ni Levi ang sarili sa pagkain pagkatapos ihain ang mga pagkain sa mesa. Kumain siya ng walang pakialam sa kanyang imahe o anumang etiquette sa pagkain, ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na pagtawanan siya. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Levi na siya lamang ang taong kumakain sa loob ng silid. Ang iba ay natigilan at natahimik. Tumayo siya sa kinauupuan niya nang matapos siya. Busog na ako ngayon. Mag-leave muna ako. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 64. Gusto siyang pabalaykan ni Chloe, ngunit tinanggihan ni Levi ang kanyang alok. Nagkaroon ng ingay sa loob ng private room pagkaalis ni Levi. Diyos ko, anong nangyari? Nakakatakot si Levi Garrison. The head secretary of Northampton, the captain of patrol squad, andito silang lahat. Tiyak na nahihiya kayo ngayon, sinusubukang ayhok siya sa isang trabaho. Si Jed, Wayne, at ang iba pa ay labis na napahiya sa komantong iyon. Oh, ito ba ang sigarilyong hinihigan ni Levi? Hindi ko pa nakita ang tatak na ito dati. May kinuha ang walang laman na kahon at nagtanong. Idiot ka, ito ay isang sigarilyo na magagamit lamang para sa mga tauhan ng militar. Dito, ito ay dapat na isang bihirang edisyon na limitado lamang sa mga matataas na opisyal batay sa label. Ano ang status niya ngayon? I wonder. Nakaka-intimidate siya. Siya ay talagang isang kahangahangang tao. Siya ay isang matagumpay na tao 6 na taon na ang nakalilipas. Ngayon, ang kanyang mga nagawa ay mas malaki pa kaysa dati.
Hindi sumali si Chloe sa usapan. Halo-halong emosyon ang bumalot sa kanyang dibdib habang nakaramdam siya ng pasasalamat at panghihinayang at the same time. Nagring bigla ang phone niya. Ito ay isang tawag mula kay Levi. Si Morris Atkinson ay hindi dumalo sa pagtitipon ngayon. Tanong niya. Si Morris Atkinson ay kaklase ni Levi pati na rin ang kanyang matalik na kaibigan. Nanatili siya sa tabi ni Levi sa buong high school at kanilang mga taon sa unibersidad. Nagambag si Morris sa pagtatatag at tagumpay ng Levi Group noong nakaraan. Ngunit pagkatapos na arawin si Levi ng pamilyang Garrison, pinagtaksilan siya ni Matthew Green at ng iba pa. Kaya ipinalagay ni Levi na si Morris ay nagtaksil din sa kanya dahil siya ang vice-presidente. Dumalo si Levi sa reunion na may tanging intensyon na makipagkita kay Morris Atkinson. Pero hindi niya inaasahan na mawawala siya. Natural lang na hindi makadalo si Morris Atkinson. Sagot ni Chloe na nagulat sa tanong ni Levi. Bakit hindi? Kumunat ang noo ni Levi. Namatay siya, hindi ba? Binalik ni Chloe ang tanong kay Levi. Iminungkahi ko pa sa lahat na huwag munang banggitin ang pangalan ni Morris sa pagtitipon dahil ayokong masira ang mood. Pumanaw na. Nahuli si Levi sa lubos na pagtataka. Hindi mo talaga alam. Hindi nagtagal pagkatapos ng iyong pagkakakulong, ang pamilya Garrison at ang Levi Group ay nagharap sa isa't isa. Ang balita tungkol sa pagtalon ni Morris mula sa isang gusali ay ipinaalam sa publikong pagkaraan ng ilang sandali. Sinasabing nagpakamatay siya dahil natatakot siyang harapin ang parusa sa kanyang krimen. Paliwanag ni Chloe. Ano, may nangyari bang ganyan? Nagtatakang tanong ni Levi. Hindi ko inimbestigahan ang bagay na ito dahil alam kong ang pamilyang Garrison ang nag-orkestra sa lahat. Kaya hindi ko napapansin ang pagkamatay ni Morris. Pero kung ganoon nga, hindi naman siguro ako pinagtaksilan ni Morris. Siguradong may nagtulak sa kanya hanggang sa kanyang kamatayan. Imposibleng magpakamatay si Morris dahil sa takot sa parusa. Sige, naiintindihan ko na ngayon. Binaba ni Levi ang telepono. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Asher Dragon upang imbestigahan kaagad ang bagay na ito. Nagulat si Asher Dragon sa kanya pagkatapos ng ilang segundo, si Morris Atkinson ay nanumpa na protektahan ang Levi Group sa kanyang buhay. Ngunit pinatayo siya ng pamilyang Garrison at pinilit siyang tumalon sa isang gusali. Pinasinungalingan ng media ang balita ng paglustay ni Morris Atkinson sa mga pondo ng kumpanya upang makisali sa mga lihim na gawain. Iniulat ng balita na siya ay nagpakamatay dahil sa takot na maharap sa parusa. Ang pamilyang Garrison, dahil sa galit ay binutis ni Levi ang pader. Na misunderstood kita, kapatid ko. Naiinis na bulong ni Levi sa sarili. Naramdaman ni Zoe ang abnormal na kilos ni Levi nang umuwi siya ng gabing iyon. Tanong niya, anong nangyari sa'yo? Alam mo ba ang tungkol sa pagkamatay ni Morris? Natigilan si Zoe. Akala ko alam mo na ang lahat. Detalye ni Levi. Ngayong gabi lang ako nalaman. Pakiusap, huwag kumilos ng pabigla-bigla. Iwanan mo na lang ang nakaraan. Natakot si Zoe na maghiganti si Levi laban sa pamilyang Garrison, lalagyan ng nobela. Siya ay aking matalik na kaibigan. Patay siya dahil sa akin. Paano mo aasahang bibitawan ko ito ng ganoon kadali? Hinding-hindi ko mapapatawad ang pamilyang Garrison. Pananakot na sabi ni Levi. Agad naman siyang inaliw ni Zoe. Kailangan mong kumalma. Ang aming negosyo ay umuunlad pa rin. Wala kaming kapangyarihan na harapin ang pamilyang Garrison sa ngayon. Sagot ni Levi sa tono. Ang 1-month period na binigay ko sa kanila ay matatapos sa 1 linggo. Babayaran ko sila sa ginawa nila kay Morris sa kanyang libingan sa oras na iyon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 65. Kinabukasan. Sinamahan ni Asher Dragon si Levi sa libingan ni Morris Atkinson. Hindi inilibing si Morris sa isang maayos na sementeryo dahil sa pakikialam ng pamilya Garrison. Siya ay inilibing lamang sa isang liblib na lugar sa kagubatan. Mula noon ay tinakpan na ng mga damo ang kanyang libingan na matagal nang hindi inaalagaan. Marahil ang libingan na ito ay hindi na makikilala pagkatapos ng ilang taon. Nandito ako para makita ka, kapatid ko. Malakas na sabi ni Levi. Ikaw ang aking kauna-unahang kasamang nagtagumpay sa maladigmaang mundo ng negosyo. Walang sino man ang makakaintindi sa ugnayang pinagsaluhan natin.
Nilinis ni Levi ang mga damo sa puntod ni Morris gamit ang kanyang sariling mga kamay at inayos ang kanyang lapida. Kumuha si Levi ng isang limitadong edisyon na bote ng alak na makukuha lamang sa hukbo at umupo sa harap ng kanyang libingan. Pagbabahagi na natin ang kalidad ng alak ngayon, kapatid ko. Nilamon ni Levi ang laman pagkatapos niyang magsalita. Asher Dragon, ipaalam sa lahat ng pamilyang Garrison na bayaran ang kabayaran para sa kanilang kakilakilabot na mga gawa dito pagkatapos ng 6 na araw, utos ni Levi. Naiintindihan, sir. Tumanggaw si Asher Dragon. Kirin, hilingin mo kay Nueve na magdala ng ilang lalaki dito para ayusin itong libingan. Hindi ako papayag na ang puntod ng kapatid ko ay nasa ganoong karumaldumal na kalagayan. Sabi ni Levi kay Kirin. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pag-inom ng bote ng alak habang naglalakad sa memory lane. Nangako ako kay Morris na ibibigay ko sa kanya ang pinakamarangyang Rolls Royce sa kanyang kasal. Halos isang buong araw na natili si Levi sa puntod ni Morris. Puntahan natin ang mga magulang ni Morris. Inayos ni Levi ang sarili. Nahanap ko na ang mga magulang niya, sir. Nakatira sila sa isang nayon na hindi kalayuan sa lungsod. Iniulat ng Asher Dragon. Ngumisi si Levi. Ano? Ang mga magulang ni Morris ay nagtatrabaho bilang kawani ng gobyerno noong nakaraan. May-ari sila ng bahay sa lungsod. Kaya bakit sila nananatili sa isang nayon ngayon? Sandaling nag-alinlangan si Asher Dragon bago siya nagpatuloy. Ang pamilyang Garrison ang nasa likod nito. Binawi nila ang pagmamay-ari ng kanyang mga magulang sa bahay at sa kanilang pensiyon. Kaya't wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumipat sa nayon at ngayon ay halos hindi nabubuhay. Nagdilim ang ekspresyon ni Levi. Itinulak ng pamilyang Garrison ang mga magulang ni Morris sa bingit ng desperasyon. Patay na sana sila kung hindi dahil sa kanilang katandaan. Dapat kong sirain ang kawawang pamilyang iyon. Tara na, gusto ko silang bisitahin. I think of them as my own parents ngayon. Ang sinumang maglalakas loob na maglagay ng isang daliri sa kanila ay mahaharap sa tiyak na kamatayan. Si Asher Dragon at Kirin ay nanginginig sa takot habang nakikinig sa hindi pagpapatawad sa mga salita ni Levi. Napakatagal na panahon na mula nang siya ay galit. Naalala ko ang huling pagkakataon ay nang mag-isa niyang hinarap ang pinakamalakas na batalyon mula sa 18 bansang iyon. Pinamunuan ni Nueve ang isang grupo ng mga lalaki sa lugar at inayos ang libingan ilang sandali matapos umalis ang tatlo. Si Trey at lahat ng iba pang mafia bosses mula sa iba pang gang ay sumunod sa Nueve. Nagdala sila ng hindi bababa sa 300 lalaki. Kung tutuusin, obligasyon nating gampanan ang tungkuling ibinigay sa atin ni G. Levi. Ang nayon ay hindi malayo sa Northampton ngunit mas rural kumpara sa lungsod. Ang mga taong nananatili sa walang batas na lugar na iyon ay nagmula sa masalimuot na pinagmulan. Napuno ng maruruming eskinita ang mga walang tirahan at mga babaeng nakadamit na mapang-akit. Nakaramdam ng kirot sa puso si Levi habang pinagmamasdan ang paligid. Paano mabubuhay ang mga magulang ni Morris sa ganoong lugar? Sa wakas ay natagpuan niya ang mga magulang ni Morris na nakatira sa isang maliit na gusali na may kabuuang 30 metro kwadrado na matatagpuan sa lalim ng isang eskinita. Ubusin mo na ang pera, mga matandang tanga. Ikaw na lang ang natitirang pamilya na hindi nagbabayad ng bayad. Narinig ni Levi at ng iba ang kaguluhan mula sa malayo. Napagtanto nila ang nangyayari pagkatapos nilang pumasok sa looban. Ang ilang mga thug na may blonde na buhok ay nangongolekta ng mga bayarin sa proteksyon mula sa mga magulang ni Morris. Kitang-kitang matanda na silang dalawa noong huli silang makita ni Levi 6 na taon na ang nakalilipas. Halatang nagdusa sila ng husto. Bigyan mo pa kami ng kaunting oras. Malapit na nating matatanggap ang ating subsistence allowance. Sisiguraduhin kong babayaran ka muna sa oras na iyon. Ang ama ni Morris, si Rowan Atkinson, ay humihingi ng awa. Damn you! Sinabi mo sa akin ang parehong bagay noong nakaraan. Nagtaas ng kamay ang pinuno ng gang para sampalan si Mr. Atkinson. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 66. Napahinto ang kamay niya sa hangin ng mahigpit na hinawakan ni Levi ang palso niya. Sino ka? Bitawan mo ako kaagad. Nagbanta ang pinuno ng gang. Bam! Pilit na sinuntok ni Levi ang mukha niya. Napabalikwas ang kanyang ulo at bumulwak ang dugo kung saan-saan.
Napasigaw sa sakit ang bandido. Hinawakan ni Kirin at Asher Dragon ang iba pang mga thug. Lahat sila ay nagmamadaling umalis sa eksena ng nakadapa. Sumigaw ang pinuno ng gang bago siya tumakas. Damn you, matanda. How dare you call for backup? Ipapatawag ko si Tiger dito. Maghintay ka. Saka sila umalis agad. Si Mr. Atkinson at ang kanyang asawa ay pumikit ng walang pag-asa. Si Tiger ang amo na namamahala sa nayon. Siya ay may hindi bababa sa 50 thugs na nagtatrabaho para sa kanya. At nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang gusto niya sa paligid ng lugar. Ang tigre at ang kanyang mga nasasakupan ay nagpapanatili ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga bayarin sa proteksyon mula sa mga taga-nayon. Ang sinumang hindi nagsumite ng mga bayarin o nahuli sa pag-abot ng pera ay mabubugbog o mapalayan paminsan-minsan. Ang tigre ay isang malupit na taon na may bahagi ng pamumuhay sa likod ng mga rehas. Ang kanyang pangalan ay nagdudulot ng takot sa lahat ng mga taga-nayon. Salamat, binata. Dapat umalis ka hanggat kaya mo, sabi ni Rowan. Tito, tita, ako po. Levi Garrison. Madamdaming pakilala ni Levi. Levi, ikaw ba talaga? Ito ay kahanga-hanga. Napakasaya na makita kapag katapos ng mahabang panahon. Si Rowan at ang kanyang asawa ay nasa bingit ng luha. Ang pinakamamahal nating anak, ang tanging pag-asa natin sa mundong ito, ay wala na. Ang pagkakita kay Levi ngayon ay nagpapaalala sa amin ni Morris. Ay, Morris. Tito, tita, huwag po kayong mag-alala simula ngayon. Aalagaan kita sa buong buhay mo bilang kahalili ni Morris. Walang maglalakas loob na maglagay ng daliri sa inyong dalawa. Namuo ang galit sa loob ni Levi nang mapansin niya ang mga pasa sa leeg ng matandang mag-asawa. Mga bastos, hindi sila nagpakita ng anumang awa sa mga matatandang ito. Napatingin si Rowan sa ground floor at nagmamadaling sinabi, Levi, umalis ka na agad. Dapat ay ipinaalam nila kay Tiger. Malapit na siyang pumunta rito. Tama siya, malalagay sa panganib ang buhay mo kapag narito na si Tiger. Walang awa ang lalaking iyon. Baka mapalayan ka pa sa kanya. Umalis ka na hanggat kaya mo, anak ko. Tinulak ng ina ni Morris si Levi para tumakas siya. Tito, tita, ano ang gagawin niyong dalawa kung aalis ako? Tanong ni Levi. Huwag mo kaming alalahanin. Tayo ay makararanas ng bagbog. Bukod dito, ang ating buhay ay hindi na mahalaga. Dapat kang mabuhay at bumalik upang linisin ang pangalan ni Morris. Ipaghiganti mo siya. Naluluha si Rowan habang nagsasalita. Inalo sila ni Levi. Huwag kang mabalisa. Malakas na ako ngayon para protektahan kayong dalawa at sabay na ipaghiganti si Morris. Hindi uobra yan. Hindi mo pa nakitang kumikilos si Tiger. Ang lakas ng loob niyang pumatay ng tao. Nakita ko. Ang tigre na ito ay nagtanim ng takot sa isipan ng lahat nang marinig ang kanyang pangalan. Si Mr. at Mrs. Atkinson ay nanginginig sa pagbanggit ng Tiger. Ibig sabihin, madalas niya silang binubuli. Napaisip si Levi sa sarili. Pakiusap umalis ka na. Ayokong magulo ka sa bagay na ito. Balisa ang ina ni Morris. Hinimok niya ang mga ito na umalis habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa ground floor. Tiyo-tiya, pwede huminahon. Walang mangyayari ngayon nandito ako. Gusto ko ring makilala ng personal ang tigre na ito. Lumingon si Levi kay Kirin, Hilingan si Nueve at ang kanyang mga tauhan na pumunta rito. Tumanggo si Kirin. Opo, Ginoo. Pumunta ka. Alis na. Delikado kung manatili ka. Hindi. Teka, huli na ngayon. Nandito na sila. Nakakatakot na sabi ni Rowan. Mahigit 10 lalaki, may hawak na baton at lahat ng uri ng armas, ang pumasok sa kanilang paningin. Nakasuot ng singlet ang nakakatakot na lalaking nangunguna sa grupo. Kitang-kita sa kanyang katawan ang tato ng tigre. Sino ang sumuntok sa kapatid ko? Ipakita ang iyong sarili sa pagkakataong ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 67. Ang tigre ay umungal sa tuktok ng kanyang mga baga medyo malayo. Ang ibang mga residente ay nagmamadaling isinara ang kanilang mga bintana sa takot. Wala silang gustong gawin sa gulo. Hinawakan ng dalawang matatanda ang mga braso ni Levi nang marinig nila ang boses ni Tiger. Tinapik sila ni Levi. Walang dapat ikatakot. Mabilis na nakarating si Tiger at ang kanyang mga tauhan sa hagdanan,
kung saan nakabantay sina Kirin at Azure Dragon. Umasim ang mukha ni Tiger nang makita ang kahanga-hangang ugali ni Kirin at Azure Dragon. Naramdaman niya ang panganib mula sa nakakatakot na aura na lumalabas sa kanilang katawan. Sino ang tumama sa kapatid ko? Tanong niya. Galit na galit si Tiger dahil wala pang nangahas na suwayan siya sa nayon. Palagi siyang nakakakuha ng kanyang paraan sa bawat oras. Kaya ito ay isang hindi pa nagagawang senaryo para sa kanyang nasasakupan na tamaan ng ibang tao. Iyon ang dahilan kung bakit siya dumating para maghayganti sa personal. Nakangiting sabi ni Levi, "Ako iyon. Hindi ba ikaw ang pangahas? Kamag-anak ka ba ni Rowan? How dare you call for help para bugbugin ang subordinate ko, si Rowan Atkinson? Pahihirapan ko kayo ng asawa mo hanggang sa puso ko." Banta ni Tiger ang matandang mag-asawa sa harap ni Levi. Si Rowan at ang kanyang asawa ay natakot sa kanilang talino. Agad silang humingi ng awa. "Patawarin mo ang aking pamangkin, Ginoong Tiger, pakiusap ko sa iyo. Ipinapangako ko na wala nang susunod. Mapapatawad ko siya kung babayaran mo ako ng 500,000 para sa bayad sa pagpapagamot. Tatawagan ko ito kahit na mabali ng bawat isa sa kanila ang isa nilang braso." Ngumisi si Tiger. "Ano, 500,000? Natulala sa takot ang mag-asawang matatanda. "Hindi mo magagawa iyan. Bata pa sila, kaya't mangyaring huwag baliin ang kanilang mga braso. Pakibali ang aming mga braso sa halip." Tumulo ang luha sa pisngi ni Rowan habang nagmamakaawa kay Tiger. "Hindi uobra yan. Ang iyong mga bisig ay hindi kasing karapat-dapat sa kanila. Hoy, bingi ba kayong tatlo? Huwag mo akong pilitin na baliin ang mga braso mo." Ang mga labi ni Tigre ay pumulupot paitaas ng may mali siya. Vroom, vroom, vroom. Umalangaw-ngaw ang ingay ng mga gulong sa eskinita habang maraming sasakyan ang pumasok sa lugar. Naakit ng tunog si Tiger at ang atensyon ng kanyang mga tauhan. Lumingon sila sa pinanggalingan ng ingay. Mahigit 10 van ang huminto. Hindi mabilang na mga lalaki ang nagmadaling lumabas sa mga van at sumugod sa looban. Iklik, iklik, iklik ang. Ang mga lalaki ay nagtipon sa paligid ng makitid na espasyo at pinalibutan si Tiger at ang kanyang mga subordinate. Pinandilatan ng mga bagong dating ang mga tulisan na may hawak na batuta sa bawat kamay. Mr. Tiger, binilang ko na ang mga numero nila. Mayroon silang humigit kumulang 200 tao dito, hindi mabibilang ang isa pang daan na nakatayo sa labas. Nanginginig na ang ulat ng isang thug. "Ano, 300 tao?" Nagulat si Tigre at iba pang mga tulisan. Iniskan nila ang paligid at natuklasan ang isang problema. Bawat isa sa mga lalaking ito ay malalaki at matipuno. Masasabi kong mga skilled fighter sila dahil sa masasamang aura na ibinibigay nila. Ang mga nobela. Ang mga tao ay nasa ibang antas kumpara sa atin. Ang bawat isa sa kanila ay kayang talunin ang 5 sa amin ng walang kahirap-hirap. Anong nangyayari dito? Nanginginig na rin si Tiger sa takot. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang mas maliit na grupo ng mga tao. Naglakad si Nueve sa unahan kasama ang 3 iba pang boss ng mafia na malapit sa likod niya. Lord Nueve. At iyon ay si Trey at 2 pang boss ng mafia mula sa Northampton. Nakilala ng Tigre ang mga makapangyarihang lalaki dahil isa siyang bihasang thug. "Ako ay pinakakwalipikadong maging subordinate ni Trey, habang ang Nueve ay tiyak na isang figure na hindi ko maabot." "Ano ang nagdala sa iyo dito, Lord Nueve?" Magalang na sinalubong siya ng Tigre na nakayuko. Ngunit ganap na hindi pinansin ni Nueve si Tiger. Naglakad siya papunta sa hagdanan at magalang na hinarap si Levi. "Pakibigay sa amin ang iyong mga order, Mr. Levi." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 68. Ano? Hindi makapaniwala si Tiger at ang kanyang mga tauhan habang nasasaksihan nila ang eksenang naganap sa harap ng kanilang mga mata. Napakagalang ni Lord Nueve sa kanya. Sino ang binatang iyon? Napatulala ang lahat, pati na ang mga Atkinson. Hindi makapaniwalang tinitigan nila si Levi. Masasabi kong mas may kakayahan ang mga taong ito kaysa kay Tiger batay sa kanyang reaksyon. Pero kahit na kailangan nilang magbigay ng galang kay Levi, kinaway-kaway lang ni Levi ang kamay niya. "Binubuli nila ang ninong at ninang ko. Hahayaan kitang hawakan ang natitira." Inakay niya ang matandang mag-asawa papasok sa bahay pagkatapos niyang magsalita.
Dahan-daang tumalikod si Nueve at ngumiti kay Tiger at sa kanyang mga tauhan nang makatanggap ng tagubilin. Bugbugin mo sila. Huwag magpakita ng awa. Halos mahimatay si Tiger at ang kanyang mga kampan sa narinig na sinabi ni Nueve. Bilisan mo sila. Si Tiger at ang kanyang mga miyembro ng gang ay walang magawa sa pagharap sa karamihan. Ang mga mandirigma ay halos hindi nagpainit sa kanilang sarili, ngunit ang partido ni Tiger ay nakahanda na sa lupa. Walang awang pinalo ng mga tauhan ni Nueve ang kanilang mga kalaban. Tinanggap ng tigre ang pinakamasamang pambubugbog. Hindi nagtagal, nakahiga na siya sa pool ng dugo habang patuloy na kumikibot sa kanyang katawan. Ang kanyang mga tauhan ay nakatanggap ng katulad na kapalaran. Walang pakialam si Levi sa mga nangyayari sa labas ng bahay dahil naniniwala siya sa kakayahan ni Nueve sa pakikitungo sa mga lalaki at paglilinis ng mga kalat. Sigurado akong wala akong makikita kahit isang patak. Dugo sa sahig nang makapasok ako sa pinto. Napakahanga mo, Levi. Nagtatakang tumingin si Rowan kay Levi. Napangiti si Levi. Magtiwala ka, Tiyo. Mayroon na akong mga kakayahan ngayon. Ipapaluhod ko ang buong pamilyang Garrison sa harap ng libingan ni Morris makalipas ang 6 na araw para bayaran ang bayad para sa kanilang kakilakilabot na mga gawa. Ha! Naisip ni Rowan na hindi maiisip ang ideya. Pero nakaramdam siya ng kaunting pag-asa pagkatapos ng nangyari kanina. Tito, tita, sana ay magkaroon na ako ng karangalan na tukuyin kayong dalawa bilang aking mga ninong at ninang mula ngayon. Aalis tayo sa lugar na ito ngayong gabi. Di nagtagal, dinala ni Levi ang mga Atkinson. Ang looban ay walang butik gaya ng inaasahan ni Levi. Bukod dito, wala ni isang bakas ng karamihan ng tao na naiwan sa looban. Inayos ni Levi na manatili si Rowan at ang kanyang asawa sa isang 5-star hotel ng gabing iyon. Nagplano siyang bumili ng bagong villa para sa kanila kinabukasan, lalagyan ng nobela. Samantala, natanggap ng pamilyang Garrison ang imbitasyon ni Levi. Mapanuksong sinabi ni Brian Garrison, may lakas ng loob si Levi na ipatawag tayong lahat para lumuhad sa libingan ni Morris Atkinson. Siguradong nananaginip siya. Walang pakialam na sagot ni Joseph. Si Levi ay walang ideya tungkol sa impluwensya ng pamilyang Garrison, pagkatapos ng lahat. Haha, hindi ako makapaghintay na makita ang desperadong ekspresyon sa mukha ni Levi makalipas ang 6 na araw. Tumawa ng malakas sina Ben at Jacob. Si Rick ay isang maisla na lalaki kaya hindi niya maiwasang magtanong. Brian, sigurado ka bang si Nueve ang lalaking umaalalay kay Levi? Paninigurado ni Brian sa kanya. Sigurado ako dyan, Tiyo. Nagpunta si Nueve para linisin ang puntod ni Morris Atkinson ngayon at binisita pa ang bahay ng kanyang mga magulang sa nayon. Narinig ko rin na binugbog ni Nueve ang leader ng gang, si Tiger, na namamahala sa lugar na iyon. Kaya sigurado akong si Nueve ang tao. Walang pagkakamali dito. Tumanggong si Rick. Ang bigat ng dibdib ko kung ganoon. Ngunit dapat tayong magpatuloy ng may pag-iingat. Huwag kang mag-alala, Rick. Nakipag-ugnayan na ako kay Jack Smith kanina. Nangako siyang darating ng personal at isasama ang lahat ng kanyang mga tauhan para suportahan kami. Si Joseph ay nagbigay ng isang masamang ngiti. Levi Garrison, mayroon kaming mga paraan upang sirain ang iyong buhay 6 na taon na ang nakakaraan. Ngayon, pipilitin mong malaman kung gaano namin kadaling sirain muli ang buhay mo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 69. Kinabukasan. Kinontak ni Levi si Chloe, pero ang tanging naririnig lang niya ay ang pag-ungol nito sa speaker na parang occupied. Sabihin mo sa akin ang iyong lokasyon. Hahapin kita, naiinip na sabi ni Levi. Nasa Northampton City Center Sue's Western Cuisine Restaurant ako. Ipinaalam ni Chloe kay Levi ang kanyang kinaroroonan. Agad na pinaandar ni Levi ang kanyang sasakyan papunta sa nabanggit na restaurant. Samantala, sa Western Cuisine Restaurant ni Sue, umupo si Chloe sa isang table na alanganin. Isang middle-aged couple ang umupo sa tabi niya. Sila ang kanyang mga magulang, sina Theodore Macy at Susie Shorts. Umupo sa tapat nila ang isang binata at isa pang middle-aged couple. Pinilit siya ng mga magulang ni Chloe na dumalo sa isang blind date. Siya ay malapit na sa kanyang 30s, kung tutuusin. Kaya naiintindihan kung bakit nagsimula ng mabalisa ang kanyang mga magulang.
Ang binata na nakaupo sa tapat niya ay si Vernon Tate. Siya ay may netong halaga na higit sa 10 milyon, at nagmamay-ari ng 5 ari-arian sa buong Northampton. Desidido si Vernon Tate na makuha ang gusto niya para sa blind date ngayon. Bagamat mahusay na babae si Chloe, sigurado si Vernon na mas magaling pa rin siya sa kanya. Ang kanyang mga magulang ay may parehong damdamin, na nagpapaliwanag ng kanilang medyo mayabang na saloobin sa pulong. Nasiyahan sina Theodore Macy at Susie Shorts kay Vernon Tate bilang potensyal na potensyal. Kung wala kang dati, Theodore, hayaan nating magsama-sama ang mga kabataan. Sabi ng ama ni Vernon na si Larry Tate. Ang galing. Si Vernon ay isang natatanging binata. Siya ang tamang lalaki para sa anak natin. Natuwa ang mga magulang ni Chloe. Ang alam ni Chloe na si Vernon ay angkop para sa kanya sa bawat aspeto. Pero bigla na lang may pumasok sa isip niya. Agad niyang tinanggap ang ideya. Hindi pwede. Sa tingin ko kailangan pa natin ng maraming oras para maintindihan ang isa't isa. Ano? Gaano pa ba ang kailangan mong maunawaan ang isa't isa? Masyado na kayong pamilyar sa isa't isa. Ang pagtanggi ni Chloe ay hindi nakatuwa kay Larry at Vernon Tate. Masyadong mabilis itong gumagalaw. Wala pang 1 buwan tayong magkakilala. Pinagtibay ni Chloe ang kanyang desisyon. Napatingin si Vernon kay Chloe na nagtataka. We can always get to know each other better after we start dating. Isa pa, sa tingin ko ay pamilyar na kami sa isa't isa. Hindi naman tayo bam-abata eh. Naniniwala ako na ang relasyon natin ay patungo sa kasal. Tumanggo si Theodore, Larry at ang kanilang mga asawa bilang pagsang-ayon. Tama siya. Sa sandaling iyon, isang figure ang dumating sa pinangyarihan. Ang lalaki ay walang iba kundi si Levi Garrison. Hinawakan niya ang braso ni Chloe at mariing utos. Sundan mo ako. May kailangan akong kausapin sa iyo. Napatulala ang lahat, pati si Chloe, lalagyan ng nobela. Hindi niya inaasahan na nagmamadali si Levi hanggang sa mahawakan siya ng puwersa. Sino ka? Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Si Larry Tate ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Nagtataka ang mga mata ni Theodore at Susie kay Levi. Sino siya? Chloe. Medyo pamilyar siya. Walang magawang sagot ni Chloe. Siya si Levi Garrison. Nagulat ang mga magulang ni Chloe. Ano? Levi Garrison. No wonder parang pamilyar siya. Anong ginagawa niya dito? Bakit nakikipag-ugnayan ka pa rin sa kanya? Magkaklase kami dati. Natural lang na magkausap kami. Paliwanag ni Chloe. Tanong agad ni Larry Tate. Ano ang ibig sabihin nito, Theodore? Inayos mo ba na sumailalim si Chloe sa 2 blind date ng sabay? Sa wakas ay naunawaan na ni Levi ang sitwasyon. Mabilis na paglilinaw ni Theodore. Hindi yon. Ex-classmate niya siya. At saka, wala naman siyang kumpara kay Vernon. Si Levi ay isang mahirap na talunan na bagong labas sa bilangguan. Wala siyang trabaho. Lumambat ng husto ang ekspresyon ni Larry Tate nang marinig iyon. Hindi nila napigilan ang labis na reaksyon dahil naramdaman nila ang kakaibang emosyon na kumikinang sa mga mata ni Chloe sa pagdating ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 70. Nakahinga ng maluwag si Vernon Tate. Panunuyan niyang pinalaki si Levi. So, jobless ang kaibigan mo, Chloe. Mayroon akong posisyong security guard na magagamit sa aking kumpanya. I'll offer him 6,000 a month kasi kaibigan mo siya. Tamang-tama ang kanyang pangangatawan para sa trabaho. Anong masasabi mo? Hindi siya pinansin ni Levi. Humingi siya ng tawad kay Chloe. Ikinalulungkot ko na naantala ang iyong blind date. Umiling si Chloe. Ayos lang. May nangyari ba? Ako ay bumibili ng bahay para sa isang tiyuhin at tiyahin ko. Kaya lumapit ako sa iyo, sabi ni Levi. Oh, nakita ko. Hindi ko alam na may tito at tita na naghahanap ka ng bahay. Hehe. Ngumisi sina Vernon at Larry. Isang bahay. Sa palagay ko kayang-kaya ni Levi ang pinakamaliit na apartment sa lungsod na ito. Ang anumang lugar na higit sa 2 milyon ay magiging imposible sa kanyang kaso. Sa pananaw ni na Theodore at Susie, naisip nila na hinahanap ni Levi si Chloe dahil gusto niya ng isang espesyal na alok. Si Chloe ay isang manager, kaya may bayad siyang magbigay ng mga espesyal na diskwento. Napakaraming tao ang sa kanya upang makabili nitong mga nakaraang taon dahil sa kadahilan ng ito lamang.
Ang mga taong iyon ay maaaring makaipon ng hanggang ilang daang libo minsan dahil kay Chloe. Dapat nandito si Levi para sa espesyal na alok. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi ka kontento sa Bayview Garden lang, kumbaga. Si Chloe ay isang bihasang ahente sa pagbebenta, na laman niya ang intensyon ni Levi na pakinggan siya. Oo, tumanggo si Levi. Mayroon akong ilang mga pag-aari na maaaring interesado ka. Ihahatid na kita sa kumpanya namin. Lumingon naman si Chloe sa mga taong nakaupo sa paligid ng mesa. Tito Larry, tita, babalik ako agad. Kailangan kong hawakan ang bagay na ito ngayon. Tumayo si Larry sa kinauupuan at nakangiting nagmungkahi. Bakit hindi ka namin samahan? Maaari din naming tingnan ang iyong lugar ng trabaho. Anong masasabi mo? Samahan na kita, Chloe. Parang excited si Vernon. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Levi ng masama. Hindi agad pumayag si Chloe sa kanila. Sa halip, tumingin siya kay Levi bilang isang kilo na humingi ng opinyon nito. Tumanggo si Levi. Oo naman. Sabay na tayo. Sige, sabay na tayo. Binayaran ni Vernon ang bill bago lumabas ng restaurant, lalagyan ng nobela. Walang ganang sabi niya habang hawak ang resibo. Isang pagkain para sa 6 na tao na wala pang 5,000. Ito ay mura. Masayang dagdag ni Theodore. Dapat ay mayroon kang mga marangyang pagkain kahit na sa mga normal na araw upang magpatuloy alang ito bilang isang murang pagkain, Vernon. Sinulyapan ni Vernon si Levi bago ito sumagot. Talaga, gumagastos ako ng hindi bababa sa 2,000 para sa bawat pagkain dahil sa aking trabaho. Hindi maaaring maging funder ng mga magulang ni Chloe kay Vernon. Sabi ni Chloe kay Levi pagdating nila sa underground parking lot. Ihahatid na kita doon. Sige, walang problema. Mas pamilyar ka pa rin sa destinasyon. Sa huli, sinundo ni Chloe ang kanyang mga magulang at si Levi, habang si Vernon naman ay dinala ang kanyang mga magulang habang papunta sila sa kanilang destinasyon. Halos nasa suburb na sila matapos ang patuloy na pagmamaneho ng mahigit 1 oras. Napangisi si Vernon at ang kanyang ama. Malapit na tayo sa suburbs ngayon. Natatakot ako na bibili siya ng bahay sa ngayon. Dagdag pa ng ina ni Vernon. Dapat niyang ituring ang kanyang sarili na maswerte na kayang bumili ng bahay. Pero makalipas ang ilang oras, huminto ang sasakyan ni Chloe sa harap ng isang villa area. Bakit tayo nandito, Chloe? Akala ko ba bibili ng bahay ang kaibigan mo? Curious na tanong ni Vernon pagkababa ng sasakyan niya. Nagtatakang tumingin sa kanya si Chloe. Nandito tayo para bumili ng villa. Nabalot ng katahimikan ang paligid kasunod ng paliwanag ni Chloe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 71. Nagulat ang lahat habang hindi makapaniwalang nakatingin kina Levi at Chloe. Villa? Tanong ni Vernon sa nanginginig na boses. Tama iyan. Kung normal na bahay o flat ang pag-uusapan, ang Bayview Garden ay nagsisilbing layunin, sabi ni Chloe. Si Larry Tate at ang kanyang anak ay nabigla. Ang aming pamilya ay halos hindi kayang bumili ng bahay sa Bayview Garden, hindi pa banggitin ang mga villa na pag-aari ng Bayview Garden Real Estate. Ang mga villa na ito ay hindi bababa sa 30 milyon hanggang mahigit 100 milyon. Kaya ba talaga ni Levi Garrison ang isang villa? Hindi kami naniniwala dito. Maging si Theodore Macy at ang kanyang asawa ay nagdududa. Kami ay medyo pamilyar sa kasalukuyang kalagayan ni Levi Garrison. Tiyak na hindi niya kayang bumili ng villa. Hindi na siya ang billionaire na siya 6 years ago. Habang nag-iisip sila tungkol sa sitwasyon ngayon ni Levi, isang grupo ng mga tao ang sumugod palabas mula sa lugar ng villa. Nakilala ng mga magulang ni Chloe ang lalaking namumuno sa grupo ng mga tao. Siya ang boss ng Bayview Garden Real Estate, si Jim Spencer, gayon din ang superior ni Chloe. Nakipagkita sila sa kanya minsan sa taunang pangkalahatang pagpupulong. Nagmamadaling naglakad si Jim Spencer papunta sa direksyon ni Levi at tuwang-tuwa siyang binati. Isang karangalan na makilala ka, Mr. Garrison. Maaari mong ipaalam sa akin bago ang iyong pagdating. Tungkulin kong ay welcome ka ng personal. Welcome, Mr. Garrison. Ang lahat ng kawani na nagtatrabaho sa ilalim ng Bayview Garden Real Estate ay pumila sa 2 maayos na hanay upang salubungin si Levi. Naghanda pa sila ng red carpet at flower petals para ipagdiwang ang kanyang pagdating.
Si Vernon, Larry, at ang iba pa ay natulala. Anong meron sa napakagandang formation na ito? Si Theodore at Suzy naman ay nagsimulang makita si Levi sa ibang liwanag. Casual na sabi ni Levi. Hindi na kailangang dumaan sa lahat ng problema. Nandito lang ako para bumili ng villa. Nagulat si Larry at ang kanyang pamilya sa sinabi ni Levi. Tinanong ni Theodore ang kanyang anak para kumpirmahin ang nasa isip niya. Bumili ba siya ng bahay sa iyo dati? Oo, binili niya ang pinakamahal na unit sa Bayview Garden at binayaran ang 5 milyon bilang cash. VVIP na siya ngayon ng Bayview Garden Real Estate. Paliwanag ni Chloe. Halos mawalan ng malay ang kanyang mga magulang sa gulat. Nakakabaliw ito. Nagbayad siya ng 50 million in cash. Mangyaring sundin ako, Mr. Garrison. Personal na pinangunahan ni Jim si Levi papunta sa sales center. Ang sentro ng pagbebenta ay pinalamutian ng champagne at mga dekorasyon bilang paghahanda sa pagdiriwang ng pagbili ni Levi. Maaari ko bang malaman kung anong uri ng villa ang hinahanap mo, Mr. Garrison? Tanong ni Jim. Ang pinakamahal. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Levi. Babayaran ko si Morris sa pamamagitan ng pakikitungol ng mabuti sa kanyang mga magulang mula ngayon. Ang pagbili sa kanila ng pinakamahal na villa ay ang pinakamaliit na magagawa ko. Ang walang pakialam na tanong ni Levi ay natakot sa mga miyembro ng pamilya Tate. Pagsamasamahin man natin ang lahat ng ating mga ari-arian, hindi ito humihiwalay ng kahit 100 milyon, ngunit narito si Levi na casual na kumukuha ng isang villa na humigit kumulang higit pa sa netong halaga ng ating pamilya, lalagyan ng nobela. Namula ang mga mukha nila sa kahihiyan nang maisip ang mga insultong ibinato nila sa mukha ni Levi kanina. Marahil ay isa lang kaming clown sa kanyang paningin, ginagawang tanga. Sumunod ka sa akin, Mr. Garrison. Ito ang pinakamahal na villa na meron kami. Ang presyo ay 120 milyon, ngunit bibigyan ka namin ng 20 milyong diskwento. Ang laki ng villa na ito ay, nagsimulang ipaliwanag ni Jim ang mga detalye ng villa. Sige, mabuti yan. Gusto kong lumipat ngayong gabi. Kaya mo bang hawakan ang natitira para sa akin? Tanong ni Levi. Talaga, bibigyan ka rin namin ng 3 kasambahay, isang mayordomo, isang van, at isang tsuper, alok ni Jim. Sa huli, binayaran ni Levi ang 2 milyong villa sa buong halaga gamit ang kanyang card habang ang lahat ay nakatingin sa kanya. Tapos tinuro ni Levi si Chloe at sinabing, "She's my agent." Sa kanya ang komisyon. Mangyaring maging panatag, Ginoong Garrison. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ngumiti si Jim. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 72. Hindi alam ni Chloe kung paano siya dapat tumugon sa mga pangyayari. Makakatanggap ako ng hindi bababa sa 5 milyong komisyon mula sa pagbibentang ito lamang. Pero halos wala akong ginawa. Napagtanto na ngayon ng mga magulang ni Chloe na ang tagumpay ni Vernon ay talagang hindi dapat ipagtaka. Hindi rin gaanong mahalaga ang yaman ng kanilang pamilya. Larry, pag-usapan natin ang tungkol sa mga anak natin sa ibang araw. Walang awa na sabi ni Theodore. Ngunit, si Larry at ang kanyang pamilya ay naiwang nakaugat sa kanilang lugar na tulala habang si Chloe at ang kanyang pamilya ay mabilis na umalis. Dinala ni Levi ang mga Atkinson sa bagong villa sa gabi. Mangyaring manatili dito mula ngayon. Aalagaan kitang mabuti bilang kapalit ni Morris. Sa wakas ay nakadama ng kagaanan si Levi pagkatapos niyang ayusin ang tirahan ng kanyang mga ninong at ninang. Kuwait. Samantala, sinusubaybayan ng pamilyang Garrison ang mga galaw ni Levi gaya ng dati. Ngumisi si Brian Garrison. Bumili si Levi ng bahay para sa mga magulang ni Morris at nangakong ipaghiganti niya ang pagkamatay ni Morris. Isa lang siyang basura. Duda ako na malalaman niya ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Morris, lalo na ang pagsasagawa ng anumang paghihiganti. Naiinis na sagot ni Victoria. Aware ba ang pamilya Lopez sa bagay na ito? Brian, gusto kong ipaalam mo agad sa kanila. Gusto kong naruroon din sila makalipas ang 5 araw. Gusto kong makita ng pamilya Lopez ng sarili nilang mga mata habang pinahihirapan ko si Levi. Sa wakas makakapaghiganti na ako kay Ashton pagkatapos ng mahabang panahon. Malamig na wika ni Jacob.
Ang pagdating ni Brian Garrison sa pamilya Lopez ay natakot kay Harry at sa iba pa. Natakot ang mga miyembro ng pamilya Lopez matapos silang ipaalam sa pagtitipon sa sementeryo. Pananakot ni Brian sa kanila. Lilipulin ko ang buong pamilya Lopez kapag hindi ko kayo makikita doon pagkalipas ng 5 araw. Mangyaring maging panatag, Ginoong Garrison. Siguradong pupunta tayo doon. Nanginginig ang mga paa ni Harry Lopez. Hanggang sa umalis si Brian ay naglabas ng galit si Harry. Sumpa talaga si Levi. Bakit kailangan niyang pumunta at saktan ang pamilya Garrison? Ngayon ay naging bitter rin siya ng gulo para sa aming pamilya. Papatayin ko siya. Punta tayo sa bahay ni Aaron. Dinala ni Harry ang lahat sa kinaroroonan ni Aaron. Hiniling niya kay Aaron na ipatawag din sina Zoe at Levi. Nakita nina Levi at Zoe ang maraming sasakyan na nakaparada sa labas ng bahay pagdating nila. Nagulat sila nang makita ang mga tao sa loob ng bahay. Bawat miyembro ng pamilya Lopez ay naroon. Bastos ka, Levi. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng pamilya Lopez. Sinaway ni Aaron si Levi nang makapasok siya sa pinto. Ang iba ay nagsimulang mang-abuso din sa kanya. Inilipat ni Zoe ang kanyang tingin kay Levi nang hindi makapaniwala pagkatapos niyang malaman ang buong kwento. Ngumuso siya. Sinabi ko sa iyo na huwag pukawin ang pamilya Garrison. Bakit hindi mo ako pinakinggan? Alam kong gusto mong ipaghiganti si Morris, pero naisip mo na ba kami? Naisip mo na ba ako? Ay, naputol si Levi nang magsimula siyang magsalita. Hindi mo naisip ang anumang bagay mula sa aking pananaw. Lagi mong ginagawa ang gusto mo. Ngayon, lubusan mo nang nasaktan ang pamilya Garrison at isinama mo ang pamilya ko sa gulo na ito. Ang pamilya Lopez ay titigil sa pag-iral sa Northampton kung ang pamilyang Garrison ay hindi nasisiyahan sa amin ang buhay natin ay nasa panganib ngayon. Naiyak si Zoe. Hindi nagpaliwanag si Levi. Hindi naman sila makikinig sa anumang sasabihin ko. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagpanik si Aaron. May isang paraan lamang upang malutas ito, tinig ni Harry. Dapat hiwalayan siya ni Zoe. Ang pagputol ng lahat ng ugnayan kay Levi Garrison ay ang tanging paraan upang masiguro ang ating sarili ngayon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 73. Pumayag sina Samuel at Sean sa proposal. Tama iyan. Dapat silang maghiwalay. Ito lang ang paraan para protektahan ang pamilya natin ngayon. Bagaman si Aaron at ang kanyang asawa ay minamaltrato ng pamilya Lopez sa lahat ng panahon, sila ay pumanig sa pagtatalo na iyon. Malamig na sabi ni Aaron, deal with your own mess. Huwag mo kaming pahirapan. Pumayag kaming dalawa na maghiwalay din kayo. Tumanggaw si Caitlin bilang pagsang-ayon. Tama iyan. Akala ko mabubuhay na kami ng mapayapa. Ngunit kailangan mong pukawin ang gulo na ito. Wala kang karapatang manatili sa pamilya Lopez. Mahigpit na hiniling ng lahat na hiwalayan ni Zoe si Levi. Hindi nila nais na manatili siya ng isang segundo pa sa pamilya. Walang pakialam si Levi sa opinyon ng mga tagalabas. Gusto lang niyang malaman ang paninindigan ni Zoe. Tumingin si Levi kay Zoe at tinanong siya. Ano sa tingin mo? Irerespeto ko ang desisyon mo. Hindi tutol si Levi sa kagustuhan ni Zoe kung gusto niyang hiwalayan siya. To be honest, binaygo mo ako ng husto. Ibinigay mo ang isang mapayapang buhay upang sadyang pukawin ang pamilyang Garrison. Hindi na ito problemang umiikot sa sarili mo dahil kasali na rin ang pamilya Lopez. Ang pamilyang Garrison ay maaaring durugan ang aming pamilya nang walang kahirap-hirap kung gusto nila. Marahas na ipinahayag ni Zoe ang kanyang iniisip, lalagyan ng nobela. Nasiyahan si Harry at ang iba sa sinabi ni Zoe. Hihiwalayan ni Zoe si Levi kung sinisisi niya ito ngayon. Sa ganitong paraan, ang aming pamilya ay makakatakas sa suliraning ito nang hindi nasaktan. Maari mo bang lumitaw alang ang mga pananaw ng iba bago ka gumawa ng anuman sa mangyayari? Para maiwasang madala ang pamilya ko sa gulo na ito, nagpasya akong. Napapikit si Levi habang hinihintay ang hatol ni Zoe. Parang gusto na niya ng divorce eh. Iiwan ko ang pamilya Lopez at putulin ang lahat ng ugnayan ko sa inyong lahat. Pinipili kong manatili sa tabi ng aking asawa at lampasan ang bawat paghihirap na magkasama. Humakbang si Zoe at tumabi kay Levi. Napatulala si Levi habang pinoproseso niya sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Zoe. Tuwang-tuwa siya. Asawa ko talaga siya.
Nataranta ang lahat sa loob ng bahay sa anunsyo ni Zoe. Sabay na sigaw ni Aaron at Caitlyn. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Zoe Lopez? Dapat kang makipaghiwalay. Hiwalayan mo siya. Umiling si Zoe. Hindi. Hindi ako makikipag-divorce. Bakit ko siya hinihintay ng 6 na taon kung gusto ko ng hiwalayan? Lolo, kung gusto mong putulin ang lahat ng ugnayan kay Levi, mangyaring palayain ako sa pamilya. Ito, nag-atubili si Harry na gawin ang huling tawag dahil apo niya si Zoe sa pagtatapos ng araw. Bukod dito, siya ay humahawak ng isang malaking proyekto na may mataas na pagbabalik sa sandaling iyon. Bilisan mo at gumawa ng opisyal na pahayag, Lolo. Mapangalagaan natin ang pamilya Lopez sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa kanya ng mag-isa, udyok ni Samuel. Nakumbinsi din ng ibang miyembro ng pamilya si Harry. Si Aaron at Caitlyn ay walang ibang pagpipilian kundi ang tumabi at manood ng walang magawa. Narinig ang boses ni Levi nang magsasalita na si Harry. Naniniwala ka ba sa akin? Aayusin ko ang paggamit nito nang hindi nagdudulot ng gulo sa pamilya Lopez. Pero gagawin ko lang kung ipapangako mong hindi mo itataboy si Zoe sa pamilya. Walang maniniwala sa iyo. Saan mo nakuha ang kumpiyansa para sabihin ang mga salitang iyon? Kahit si Zoe ay nadismaya sa iyo, not to mention us. Ang pahayag ni Levi ay nagdulot ng isang alon ng kawalang kasiyahan sa mga miyembro ng pamilya Lopez. Sa sandaling iyon, nagdududa rin si Zoe. Kaya hindi niya inaasahan na may iba pang maniniwala kay Levi. Sinulyapan ni Harry Lopez sina Levi at Zoe sa hindi pagpapatawad ng paraan bago siya nagpahayag. Napagpasyahan kong itaboy si Zoe Lopez sa pamilya Lopez. Simula ngayon, wala na siyang relasyon sa pamilya Lopez. Lilinawin ko ang sitwasyong ito sa pamilya Garrison at gagawa din ng pampublikong deklarasyon. Hindi na kami magkamag-anak sa inyong dalawa simula ngayon. Kailangan mong ayusin ang sarili mong gulo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 74. Si Aaron at Caitlyn ay tumingin kay Levi ng masama. Iniinsulto siya ng mga ito. Isa ka lang basurang walang kwenta. Ni hindi mo kayang protektahan ang sarili mong asawa. Paano ka mananatiling walang sakit pagkatapos na ang iyong asawa ay pinalaya sa kanyang pamilya? Paano mo matatawag na lalaki ang sarili mo? Hinawakan lang ni Levi ang kamay ni Zoe at umalis. Sinulyapan niya ang iba bago lumabas ng bahay. Lahat kayo ay magsisisi sa desisyon na ginawa ninyo ngayon. Nanghihinayang. Imposible. Napangisi ang lahat. Ang balita ng pagpapatalsik kay Zoe ay mabilis na kumalat sa buong Northampton. Nakilala ng lahat si Zoe dahil kay Levi, kaya naging sensasyon ang balita ng wala sa oras, lalagyan ng nobela. Tumawa ng malakas si Brian Garrison matapos marinig ang balita mula mismo kay Harry Lopez. Haha. Ito ay kahanga-hanga, maging ang pamilya Lopez ay pinutol ang ugnayan sa kanya. Talagang nag-iisa si Levi ngayon. Maghintay ka lang, Levi. Itatapon ka rin ni Nueve. Titingnan ko kung ano ang magagawa mo sa oras na iyon. Punta ka sa impyerno, Levi. Kung nagkataon, pwede mong ilibing sa tabi ng matalik mong kaibigan sa sementeryo na iyon. Natuwa ang lahat sa pamilyang Garrison. Sa kanilang opinyon, si Levi ay mapapahamak pagkatapos ng ilang araw. Nakangiting sabi ni Levi pagkarating nila sa bahay. Naniniwala ka sa akin, Zoe? Hindi ko. Sa tingin ko wala kang kakayahan para ayusin ang paggamit nito. Pero nananatili akong mananatili sa tabi mo habang buhay sa birthday banquet noong isang gabi. Kaya paghihirapan ko ang lahat ng kasama mo. Seryosong paliwanag ni Zoe. Ngumisi si Levi. Ako ay nagiging mas nasasabik ngayon na ang limitasyon ng oras na ibinigay ko sa pamilyang Garrison ay matatapos na. Noong gabing iyon, biglang nag-message si Asher Dragon kay Levi, nalaman ko na ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Morris Atkinson. May nag-film sa buong proseso bago siya namatay. Napatuwid si Levi sa pagkataranta nang makita ang mensahe. Nagulat si Zoe sa biglaang pagtakbo niya. Aalis ako saglit. Nagmamadaling umalis si Levi. Naghihintay sa kanya si Asher Dragon sa isang SUV nang marating ni Levi ang pasukan ng Bayview Garden neighborhood. Nagsimulang magpaliwanag si Asher Dragon pagkasakay ni Levi sa kotse. Sir, pinamahalaan ni Mr. Morris ang kumpanya ng maayos pagkatapos ng iyong pagkakakulong 6 na taon na ang nakakaraan.
Gumawa siya ng pagkakataon na magayos para pigilan ang pamilyang Garrison na kunin ang Levi. Alam na alam ni Levi ang mga kakayahan ni Morris. Isa siyang business prodigy. Siya ay sanay sa pagmamanipula ng mga patakaran at regulasyon para sa kanyang kalamangan. Gusto ng pamilyang Garrison na paalisin si Mr. Morris dahil pinakialaman niya ang kanilang mga plano. Kaya't naglagay sila ng isang serye ng mga bitag para sa kanya at pekeng ebidensya para i-frame siya. Ang paglustay ay isa sa kanilang mga pakulo. Ang bank account ni Mr. Morris ay nag-top up ng 1 bilyon sa isang araw bago ang iyong kasal. Ilang bahay ang biglang narehistro sa ilalim din ng kanyang pangalan, na may mga babaeng nakatira sa mga bahay na iyon. Ang mga babaeng iyon ay ang mga mistresses na iniulat ng balita. Nagpeke sila ng maraming ebidensya para palsipikado ang mga krimen laban kay Mr. Morris. Kasama pa nga ng pamilyang Garrison ang mga kaso ng katiwalian laban kay Mr. Rowan. Sa wakas ay naunawaan ni Levi na matagal nang pinaplano ng pamilyang Garrison ang pamamaraan pagkatapos makinig sa detalyadong ulat ng Asher Dragon. Gusto nilang alisin ako, pati na rin ang pinakatapat ko. Mga nasasakupan. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin ang 4 na mistress na binanggit ko. Nasa transit sila habang nagsasalita kami. Idinagdag ni Asher Dragon. Sinalubong ni Levi ang kanyang mga mata. Kung gayon, saan tayo pupunta ngayon? Pupunta tayo sa Quinn Private Investigator Agency. Ang ahensyang ito ay naging aktibo sa loob ng maraming taon. Sila ay sanay sa paghuhukay ng mga madilim na lihim mula sa nakaraan. Nagtataglay sila ng maraming maruruming sikreto ng mayayamang tao at celebrity sa Northampton. Nagkataon lang, may isang tao mula sa ahensya ang kumuha ng eksena sa pagkamatay ni Mr. Morris. Nagpaliwanag si Asher Dragon. Sige, tara at tingnan natin ang ebidensya sa Quinn Private Investigator Agency. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 75. Alam kong ang pamilyang Garrison ang nag-orkestra sa pagkamatay ni Morris. Pero gusto kong malaman ang bawat detalye. Ang proseso kung paano siya hinihimok na tumalon sa gusali, lahat ng kasangkot sa proseso, pati na rin ang bawat pagliko ng mga kaganapan. Dapat akong ipaalam ng malinaw sa lahat ng mga elementong ito. Ang Quinn Private Investigator Agency ay hindi matatagpuan sa isang marangyang manor. Hindi maniniwala si Levi na ang lugar na iyon ay isang pribadong ahensya ng investigador kung hindi pa siya pinaalam dito noong una. Nang makarating sila sa entrance, hiniling sila ng mga security guard na bumaba ng sasakyan at sumailalim sa masusing security check bago sila makapasok sa manor. Bulong ni Asher Dragon. Sir, hindi ko po ibinunyag ang ating pagkakakilanlan. Tumanggo si Levi. Sige. Sinamantala ni Levi ang pagkakataong palakihin ang kanyang paligid. Ang alloy na pinto na ito ay custom-made. Bulletproof yata. Ang mga gwardya na ito ay malinaw na mga batikang lalaki. Ang mga ito ay hindi karaniwang kalmado at nakolekta. I can even sense their menacing aura. Marahil sila ay mga veterano mula sa larangan ng digmaan. Hinalughog ng mga gwardya ang kanilang katawan habang nakasuot ng puting guwantes. Pinayagan nila sina Levi at Asher Dragon na makapasok lamang pagkatapos ng isang kompletong paghahanap. Isang itinalagang gabay ang naghatid sa kanila sa isang espesyal na lagusan pagkatapos nilang makapasok sa manor. Nakarating silang dalawa sa isang meeting room pagkaraan ng ilang oras. Umupo sa isang leather sofa ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maayos na pagsusuklay ng buhok. May hawak siyang baso ng red wine sa kaliwang kamay at isang tabako sa kanan. Sa likod niya ay nakatayo ang 6 na lalaki na nakasuot ng suit. Ang kanilang mga kilo at presensya ay nagsisiwalat ng kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang mga tauhan ni Nueve ay walang katulad sa mga profesional na bodyguard na ito. Bukod dito, maliwanag na sila ay mga mersenaryo na humahatol sa kanilang iba't ibang kulay ng balat. Sir, boss siya ng Quinn Private Investigator Agency, Francis Hicks, also known as Mr. Secrets. Maraming mayayamang tao at celebrity ang higit na natatakot sa kanya. Paliwanag ni Asher Dragon. Hinihimas ni Francis ang kanyang tabako. Levi Garrison, sa wakas ay nakalaya ka na sa kulungan. Napakalaking tagumpay para sa iyo na makilala ang Nueve. Sina Levi at Asher Dragon ay nakatitig lang sa kanya. Sa palagay ko hindi ko lang siya average Joe para makuha ang impormasyong iyon.
Ngunit syempre, ako mismo ang nagsiwalat ng impormasyong iyon. Ang aking database ay lubos na kumpidensyal at inuri. Mayroon lamang isang tao sa Erudia na may karapatang ma-access ang aking database. Ngumiti si Levi. Akala ko ba alam mo ang intensyon ko dito? Syempre, gusto mo ang video ng pagkamatay ni Morris Atkinson. Ibinalik ni Francis ang ngiti. Kung gayon, ano ang iyong kondisyon? Tanong ni Levi. Kahanga-hanga, gusto kong makitungo sa mga taong prangka tulad mo. Ibinaba ni Francis ang kanyang wine glass at itinaas ang kamay. 500 milyon, at ang video ay sa iyo. Napabuntong hininga si Asher Dragon. Sa tingin ko ay matako itong si Mr. Secrets. 500 milyon. Medyo mahal iyon, walang pakialam na sagot ni Levi, lalagyan ng nobela. Dapat mong malaman na itinaya ko ang aking mahalagang buhay para kunin ang video na iyon. Pinag-uusapan natin ang makapangyarihang pamilyang Garrison, pagkatapos ng lahat. Madali nila akong lipulin anumang oras. Masyadong maraming partido ang naapektuhan ng video na ito. Bukod sa pamilyang Garrison, maraming maimpluwensyang puwersa ang hahabulin ko kung ibibigay ko sa iyo ang video na ito. Kaya ang 500 milyon ay isang patas na halaga, reklamo ni Francis. Ang hindi niya alam ay nagsiwalat siya ng isang impormasyon ng hindi sinasadya. May iba pang mga partido na kasangkot sa pagkamatay ni Morris bukod sa pamilyang Garrison. Lumapit pa si Levi habang pinananatili ang eye contact kay Francis. Hindi ka ba natatakot na maghiganti ako sa iyo? Tapikin, tapikin, tapikin. Sabay-sabay na pumasok ang mga bodyguard sa likod ni Francis habang nakatitig kay Levi. Maaari kong pilitin si Levi Garrison sa isang utos kung gusto ko. Muling hinitit ni Francis ang kanyang tabako at nginisyan. Alam kong halos maihahalin tulad ang kapangyarihan ni Nueve kay Jack Jr., pero isa lang siyang thug at the end of the day. Hindi ko siya sineseryoso, lalo na ikaw. Si Francis ay isang tiwala na tao. Wala siyang pakialam kay Nueve.